Inabot na tayo ng gabi dito sa project natin, pero natapos pa rin natin yung ating repainting job dito sa ating red moto shield, top box bracket and side pannier. Ito, tingnan natin yung naging resulta ng ating project. Repainting ng metallic black, tapos nilagyan natin ng clear coat. Tingnan nyo. Germs, umpisahan na natin yung project natin ngayon dito sa side pannier bracket natin tsaka top box bracket natin. Ito na muna yung tatapusin natin ngayong araw. Ito na muna yung gagawin natin para just in case magkulang yung pintura natin, meron tayong nagawa, meron tayong natapos. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin natin dito sa preparation natin ng pintura. Ito na yung side pannier bracket natin, top box bracket, tapos mga plate nya andito na rin. Yung pintura napakita ko na sa inyo, yung primer natin, yung flat black natin, and then yung metallic black natin, tapos yung dalawang clear coat natin. Instead na gagamit tayo ng sandpaper or yung liha, gamit na lang tayo ng wire brush. Eto, gamit tayo ng wire brush, ilalagay natin dito sa grinder natin, dito sa inko grinder natin, ibabala natin yan para yun na yung magsisilbing panlinis natin dun sa mga pipinturahan natin. Sa ngayon, ang first step na gagawin natin, tatanggalin muna natin yung mga dapat tanggalin. For example, ito, tapos yung mga tornilyo na nandyan, tapos ito, yung stainless na to, tanggalin natin yan para pag nagpintura tayo hindi siya madamay, tsaka para pag nagbrush tayo hindi siya madamay. Next na gagawin natin dyan, ayun, babrush na natin. Pag nalinis na natin, napunasan na natin, primer na tayo. So yun yung step by step na gagawin natin. Mamaya balik tayo kapag na-primeran na natin, and then first coating tayo ng flat black. Balik tayo mamaya para may pakita ko sa inyo. Pero basically, ganun yung gagawin natin dito. Basically, ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin lightly yung nasa ibabaw niya or yung nasa surface niya. Hindi talaga natin tatanggalin yung dating pintura niya, kasi yung dating pintura niya naman matibay naman talaga yun, kaya lang nagkaroon lang talaga ng mga chip dun sa pintura niya dati. So ito, for example, i-grinder natin yan, ibabrush natin yan para mawala yung kalawang niya. And then mamaya pag na-brush na natin lahat to, papatungan na natin siya ng primer. Hindi natin tatanggalin totally yung pintura kasi okay naman siya. Ang objective lang natin dito ay matanggal natin yung kalawang, malagyan natin ng primer, tapos papinturahan natin ng bago para magmukhang maganda na siya ulit. Pero yung primer niya kasi dati maganda na, matibay, kaya lang talagang ayan, yung sa pinaglagyan ng tornilyo, syempre naghigpit ka dyan, yung pintura niya nag-crack or nag-chip. Ito kagaya nito, ayan, nag-chip na yung pintura niya kasi may friction kasi ito pag bumabiyahe tayo, gumagalaw-galaw siya ng konti hanggang sa makrak niya na yung mga pintura. Kaya ngayon, ang gagawin natin, ibabrush lang natin yan. Ulitin ko, ibabrush lang natin yan, tapos primer, and then flat black, gloss black, and then yung ating clear coat. Ganyan lang basically yung gagawin natin sa lahat. I-apply natin yan sa lahat kasi yun naman yung plano natin ngayong araw. Yun naman yung plano natin dito sa project natin na to. Okay? Okay na, natapos na natin yung plate na to. Tapos na natin siyang i-brush. Tatanggalan natin yung mga dumi, mga buhangin, tapos napunasan na rin natin. Ngayon, naglagay na lang ako ng karton dito sa flooring natin. Dadagdagan ko pa, tapos mag-a-apply na tayo ng primer dito. Yung application naman ng pintura, madali lang naman yun. Hindi nyo na kailangan ng skill dun para ano. Ang hagod nito, ganun lang, back and forth lang, tapos gawin nyo lang even para para maayos yung lapat ng pintura. Tapos sa mga side naman na ganito, pwede nyo ganuntuhin, ganito, back and forth, dito, back and forth, ganun lang yan. Tapos mamaya kasi ibibitin natin to para patuyuin. Pag natuyo na, saka natin titrahin yung likod. Hayaan na lang muna natin matuyo yung nandito sa ibabaw, and then saka natin tirahin yung likod. Ready na tayo dito sa first piece natin. Tapos ready na rin yung ating pintura. Shake na lang, double check kung primer nga ito. Ayan, primer yan. Dito mababasa nyo dito, nakalagay surfacer. Okay, tapos dito sa likod or dito sa ibang part ng label nya,
nandito yung direction of use. Ayan oh. Direction of use, surface preparation, remove grease, dirt, rust, moisture. Ayan, basahin nyo na lang yan. Application, shake. Tapos shake nyo na mga 2 to 3 minutes. Yung first layer nya 30 to 35 minutes yung pagpapatuyo. Okay, in short, nalinis na natin yung piece natin, nalinis na natin yung pipinturahan natin. Shake natin to about 3 minutes hanggang sa gumanda na yung tunog nung bola sa loob. And then pag na-apply natin, bilang tayo ng mga 30 minutes to 35 minutes para mapatuyo natin yung primer. After nun, kung gusto pa natin patungan, pwede natin patungan. Okay, balik tayo mamaya kapag okay na to. Germs, update na tayo dito sa project natin. Repainting natin ng crash guard, tsaka top box bracket and side panel. Ngayon, natapos na natin lagyan ng primer yung 4-piece natin. Yung plate, yung dalawang plate, tapos yung left and right ng side panel natin. Ito, ipapakita ko sa inyo yung ginawa natin. Gamit yung primer natin na samurai paint. Ito, almost paubos na yung laman. Hindi na to aabot doon sa left and right ng crash guard natin. Kasi halos halos paubos na. Kaya tama lang yung naging decision natin na mag-focus na muna tayo dito sa side panel natin, left and right. Tapos yung dalawang plate natin dito, ito yung plate nung top box natin. Ito naman yung plate nung ating side panel. Ayan. Okay na, pinapatuyo na lang natin tong mga to. After 40 minutes, papatungan naman natin siya ng flat block. Yung kanina, yung pinakita ko sa inyo. Pinapatuyo lang natin para mas makapit yung mga pintura natin. Siguro next week na natin itutuloy yung project natin sa crash guard, or kung hindi naman tayo masyadong busy dito sa shop, isisingit-singit natin yan kasi dalawa na lang naman na yan, crash guard na lang naman na yan, left and right. Kung may singit natin, hindi na siguro natin iba-vlog kasi halos same lang naman yung process ng ginawa natin dito. Ulitin ko, primer muna tayo, sunod yung ating flat block. Ayan, flat block yan. Ito yung next step natin. Antayin lang natin matuyo to ng mga 40 minutes or kahit mga isang oras siguro patuyuin natin para mas makapit yung pintura. So basically ganun lang muna yung gagawin natin. And then update ulit tayo mamaya kapag nakapag-apply na tayo ng flat block dito, tsaka dito sa dalawang plate natin. Update na tayo dito sa project natin. Napinturahan na natin ang flat block. Saktong-sakto lang yung 400 ml natin dito. Yung dalawang plate natin, tapos yung left and right ng side panel natin. Wala, naubos talaga. Simot na simot yung natin dito. Naubos talaga natin yung isang bote. Buti nga umabot. Ayan, wala nang laman to. So bali preparation na ulit tayo sa second coating natin. Yung metallic black naman, yung next natin. Dapat pala dalawa yung binili ko na ito para meron pa akong allowance. Pero sa ngayon okay naman, saktong-sakto naman yung pintura natin. Yung plate natin okay na, napatuyo na natin. Bali papatungan na rin natin yan. Tapos ito, papatungan na ulit natin yan. Ito naman, antay tayo ng mga 30 minutes ulit para mapatuyo natin tong side panel natin. Pero all in all, okay na rin naman yan. Maya-maya update ko ulit kayo sa development natin dito sa mga project natin. Inabot na tayo ng gabi dito sa project natin. Hindi ko na rin kayo na follow up kanina about dito sa sa situation natin dito. Bali ito, yung ating plate na pinturahan na natin nung metallic black, tapos na-apply na rin natin ng clear coat. Ayan, kung mapapansin nyo, kumikinang-kinang na yan. Ayan, kumikintab-kintab na yan. Hindi lang gaano kasi ayan, hindi natatapatan ng araw. Ayan, diba? Pakinang na rin yan. Ito naman, hindi to gaano kasi kumbaga hindi siya ganun kakinis. Hindi siya ganun kakinis na material, hindi ganun ka glossy yung outcome niya. Pero okay pa rin, maganda pa rin. Okay na to, okay na yung dalawang plate natin. Tapos ito naman, yung side panel natin, okay na rin siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung detail nung pintura natin. Yan, nag-ano siya, yung parang metallic talaga. Ang in-apply kasi natin dito na top coat ay metallic black.
And then yung in-apply natin na top coat ay ito, twinkling. Ibig sabihin meron din siyang parang metallic effect. Parang kumikinang-kinang din yung ating clear coat. So parang nadoble yung pagka metallic effect natin. Hindi ko lang matanggal dito sa pinagsasabitan natin kasi pag tinanggal ko to, babagsak tong isa. Bumagsak na nga to kanina, yun na damage yung isang part dito. Nakakainis. Pero okay lang, walang problema. Hindi naman tayo ganun kaselan. Ang importante, na-cover natin yung lumang pintura niya, na-cover natin yung kalawang. Kaya ayos na rin. Bala ko sanang ikabit to ngayon, kaya lang nasaraduhan tayo ng bolts and nuts. Hindi na tayo makakabili ng mga stainless na bolt na para dito. Kasi ang ilalagay na natin dito ay mga stainless na. Stainless na yung gagamitin natin para totally hindi na talaga siya kakalawangin. Pati yung mga bolt hindi na kakalawangin. Pero expected ko pa rin naman, siyempre kalumaan. And then ginagamit kasi natin iba't ibang weather. So expected ko pa rin, nakakalawangin pa rin siya. Ang gusto ko lang kasi ngayon maging mukha siyang bago and mag-complement siya dito sa motor natin. Ito kasi motor natin, bagong pintura din, di ba? Ay, naka-kindered dyan. At marami na namang gas-gas. Ayan, bagong pintura yan. Tapos pinupunasan ulit natin para kumintab-kintab ulit siya. Medyo nalikabukan kasi. So ayun yung situation natin dito sa project natin. Almost done, bubuin na lang natin, papatuyin na lang natin. Pero baka bukas na. Bukas na natin tatapusin to. At least okay na siya ngayon. Matutuyo siya overnight. Pag nilagay natin, okay na talaga siya. Ang ganda rin ng effects niya, no? Ayun, pag naiilawan siya. Metallic black. Okay na yan. Okay, Germs, hanggang dito na lang yung project natin. I-update ko na lang kayo dun sa crash guard natin. Same process, same procedure, tapos same material lang yung gagamitin natin. Same paint, Samurai Paint. Ayan. Shoutout sa Samurai Paint Philippines. Napakaganda ng mga pintura nila. Ayan, kung gusto nyo mag-DIY ng pintura, wala kayong compressor, wala kayong spray gun, wala kayong kahit ano, ito, spray paint lang ng Samurai. Ayan, solve na yan. Pang DIY lang, tsaka mga minor project lang natin sa mga motor natin. Next project natin, same color nito, Mags naman, abangan nyo yan. Inabot na tayo ng gabi dito sa project natin, pero natapos pa rin natin yung ating repainting job dito sa ating red moto shield, top box bracket and side pannier. Ito, tingnan natin yung naging resulta ng ating project. Repainting ng metallic black, tapos nilagyan natin ng clear coat. Tingnan nyo. Ito yung naging resulta ng ating project. Kung mapapansin nyo, naging metallic black talaga siya. Yung finish niya makintab. Yun nga lang, hindi na talaga natin tinanggal yung mga impurities, yung bang papakinisin pa natin yung bakal. Hindi na natin ginawa yun. Talagang pinatungan lang natin yung old paint niya, pinatungan natin ng primer, flat black, and then metallic black. Tapos syempre yung ating clear coat or yung ating top coat na may ano din, meron din siyang parang glittery finish. And dito kung mapapansin nyo, ayan yung finish nya, diba? Makintab siya pero meron siyang mga parang dent. Pero okay lang yan, hindi naman yan yung ating objective dito sa project natin. Ang objective natin dito sa project na to, mawala yung mga kalakalawang nya, mawala yung mga gas-gas nya dito na visible talaga sa paligid. Kasi diba dati nilalagyan natin to ng matitigas. So pag bumabiyahe tayo na nakukudkud nya yung pintura. Pero ngayon okay na siya. Maganda na ulit tingnan. Actually makinis naman yung kinalabasan niya talaga. Hindi siya magaspang. Ayun ang kinis. Yun nga lang talaga, may mga dents talaga. Yung mga dating lumubog na pintura, hindi na natin siya nahabol. Ang ganda ng kinalabasan eh. Oh. Dito tayo sa kabila para makita niyo yung finish dito. Ay, walang liwanag. Ayun tingnan nyo. Diba? Kumikintab-kintab, kumikinang-kinang yung pintura natin. Ganyan din yung gagawin natin dito sa crash guard natin. Ganyang kulay din, ganyang proseso din. Kagaya nung ginawa natin dito. Siya nga pala, ikakabit ko na rin yung plate dito ng top box para may balik na natin yung top box natin. Para may sandala na ulit yung OBR natin.
Namimiss niya na yung sandalan natin kasi parang laging tataob pag nakaangkas na walang sandalan. Di ba pag umaarangkada tong ADB 160 natin, medyo nagugulat talaga yung angkas kahit sino naman nabibigla. Kaya mas maganda talaga meron siyang top box. So ayan, maraming salamat sa pag-abang nyo dito sa finished product natin. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa video na to. Hanggang dito na lang muna. Tatapusin na natin yung vlog natin dito. Sa crash guard naman, hindi na natin ipa-vlog yun kasi same process lang naman. Same procedure lang naman yung gagawin natin dun. Kaya ayun, makikita nyo na lang siguro sa mga susunod na araw. Buo na to. Buo na rin yung crash guard dito. Tapos may mga gagawin tayong panibagong upgrade dito sa mga accessory natin. Okay? So ayan, maraming salamat. Kuya Germs out.